Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Emosyonal na ikinuwento ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog ang karanasan nito matapos itong malagay sa narcolist ng dating administrasyon. Sa pagharap nito kahapon, September 19 sa House Quad Committee, pinabulaanan niya ang pagkakadawit sa iligal na droga at sinabing nanganib ang kanyang buhay kaya ito napilitang umalis sa bansa. Isang general umano ang tumawag sa kanya at sinabing kapag siya ay pumunta sa krame ay pipilitin siyang ituro ang mga noon ay leader ng Liberal Party bilang mga protektor ng iligal na droga. Using a public payphone, I made the call and spoke to General Bato, who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time, it was another general. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. You mentioned about if you went to Camp Crame, dalawang pwedeng mangyari. Based on the accounts in your affidavit, and you were told na you will pinpoint a certain former senator and a certain presidential. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Yes, sir. Oh, is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. Hataw Balita ngayon. Tinatawan kahapon September 19 ng contempt ng House Quad Committee si dismissed Mayor Alice Go matapos itong hindi sagutin ang mga tanong ng mga mambabatas sa pagdinig tungkol sa illegal na pogo sa bansa. Muling iginiit ng dating alkalde ang kanyang karapatan laban sa self-incrimination sa gitna ng patong-patong na kasong kinakaharap nito. Samantala, hihilingin na rin ng Kamara ang kustodiya ni Got na ngayon ay nasa Philippine National Police. We will write the Honorable RTC Branch 282 in Valenzuela City that after the said hearing, the authority to take custody of the person of Ms. Go be transferred from the Philippine National Police to the House of Representatives. Hataw Balita ngayon. Naghain ng piyansa kahapon, September 19, si dating Budget and Management Procurement Service Executive Director Lloyd Christopher Lau. Punsod nito, pansamantala siyang nakalaya matapos maaresto noong September 17 sa Davao City. Nahaharap si Lau sa kasong graft sa Sandigan Bayan dahil sa umano'y maanumalyang pagbili ng COVID-19 supplies sa kasagsagan ng pandemya. Ngayon, nasa labas naman na siya, no? Nakapag-bail na siya. And that's right niya naman yon. Then siguro, para sa akin, itutuloy pa rin siguro yung kaso nila. Hataw Balita ngayon. Iimbestigahan na ng Philippine National Police o PNP ang mga pagkamatay na may kaugnayan umano sa sinasabing Angels of Death ni religious group leader Apollo Kibuloy. Base ito sa mga bagong testimonya ng ilang dating miyembro ng pastoral ng KOJC na mga biktima rin ni Kibuloy. Hinihikayat naman ni Davao City Police Office Acting Director Police Colonel Hansel Marantan ang iba pang biktima na maglakas loob at magsampa rin ng kaso sa korte laban sa religious group leader. Hataw Balita ngayon. Nasa kamay na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang isang umano'y dating miyembro ng Angels of Death ni Apollo Kibuloy. Ito rin ang nagsilbing informant hinggil sa sinasabing armed group ng KOJC leader sa impormasyong nakuha ng CIDG-11. Armado ang nasa 50 miyembro nito na ang ilan ay dating mga pulis at sundalo. Bine-verify pa natin
lalo na kung meron sila talagang kinalaman, kasi based sa revelation naman niya is some of them may mga ginawang pagpatay, pero we will just still have to validate that information. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng show cause order ang House Quad Committee sa may bahay ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na si Myla Roque. Kasunod ito ng hindi pagdalo ng dating tagapagsalita sa isinagawang pagdinig ng Kamara sa imbitasyon sa kanya ng komite. Kaugnay pa rin ito sa pagkakadawit ng pangalan ni Attorney Harry Roque sa controversial na illegal Philippine offshore gaming operator o POGO. Since Myla Roque has been invited in the previous hearing and the documents being requested or ordered to Mr. Harry Roque with regards to the medical certificate of Ms. Myla Roque submitted in this committee, Mr. Chairman, I so move that we issue a show cause order for Ms. Myla Roque. Hataw Balita ngayon. Hindi totoong port congestion kundi mga consignee o trader na hinahayaang matenga sa pantalan ng mga container na naglalaman ng bigas. Ayon sa Philippine Ports Authority, ito ang totoong dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Isang dahilan ng mga trader, mas mura raw kasi ang sinisigil na storage fee ng PPA para sa mga container kumpara sa upa sa mga warehouse o bodega. Ang ginagawa nila dito ay gano'n na din lang, parang kumbaga pinapatagal mo dito, katulad nung nabanggit ko kanina, meron tayo mga container dito na 275 days na. So pareho na din lang yun, nagkaiba lang ng lokasyon pero hoarding na din natin matatawag yun. Hataw Balita ngayon. Sinimulan ng tukuyin ng Philippine National Police ang mga lugar na may history ng election-related violence noong nakaraang taon. Bahagi ang nasabing hakbang ng paghahanda sa nalalapit na 2025 midterm elections. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, posibleng mas magiging magulo ang paparating na local elections kumpara sa mga nakaraang halalan dahil mas mataas na emosyon at labanan sa politiko lalo na kung magkakakilala, magkakamag-anak at magkakaibigan ang tatakbong kandidato sa iisang bayan. Ang directive ni Chief PNP this early, the commanders on the ground should identify yung mga possible na mayroong intense political rivalries, saan yung mga possible potential election areas of concern, para this early po ay nakikipag-coordinate na sa COMELEC for purposes of providing them some information so that pagka naglabas na po ng categorization. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng panuntunan ang Commission on Elections o COMELEC hinggil sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa pangangampanya. Nakasaad sa Resolution number 11064 na lahat ng election propaganda o campaign materials na gagamitin ng mga kandidato, partido politikal ay dapat may disclosure o disclaimer sa ginamit na technology o AI para alam ng publiko bilang bahagi ng transparency. Kapag bigong ihayag ang paggamit o ginamit na AI technology ay hihilingin ng COMELEC na tanggalin ang isang campaign material sa social media platform kung saan ito naka-upload o nakalagay. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, handa silang pumasok sa kasunduan sa mga social media platform hinggil dito. Na sana naman mapagbigyan nila na kapag COMELEC ang nag-request na i-take down ang isang statement o anuman, misinformation, disinformation, fake news. Naaresto na kagabi September 19 ang pinagsanib na pwersa ng Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission si Yang Jianxin na kilala rin bilang Tony Yang sa NAIA Terminal 3.
Si Yang ang nakatatandang kapatid ni Michael Yang na dating economic advisor ni former President Rodrigo Duterte. Hinuli ito dahil sa mga paglabag sa immigration law. Hawak na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang isang umano'y dating miyembro ng Angels of Death na nagsilbing informant hinggil sa sinasabing armed group ni religious group leader Apollo Kibuloy. Ayon sa CIDG Region 11, kinukumpirma na nila ang impormasyon na nasa 50 umano ang mga miyembro ng naturang grupo at nasa Davao Region pa ang mga ito sa ngayon. Si Marisol Montaño, humahataw! Hataw Balita ngayon. Kinukumpirma na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang impormasyong may mga retiradong pulis at sundalo umano sa hanay ng sinasabing Angels of Death ni KOJC leader Apollo Kibuloy. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Bernard Pagaduan, Chief ng CIDG Region 11, base ang impormasyon sa isang umano'y dating miyembro ng grupo na hawak na ngayon ng PNP. Dine-verify pa natin, lalo na kung meron sila talagang kinalaman. Kasi based sa revelation naman niya, some of them may mga ginawang pagpatay. Pero we will just still have to validate that information. Sa impormasyon ng CIDG 11, nasa 50 umano ang miyembro ng naturang grupo at ilan sa mga ito ay dating pulis at sundalo. Based sa natin, sa witness natin, no, as a former member kasi siya ng Angels of Death squad. So, ang revelation niya is mga workers, securities, yun ang mga members ng Angels of Death, and some retired PNP or AFP. Sinasabing armado rin ang mga ito, kaya inaalam na ng mga otoridad kung may nakarehistro silang mga baril. Meron na kaming report niyan at meron na kaming hinahanap at meron na kaming bine-verify na mga names of those persons or personalities na allegedly members ng Angels of Death. More or less, nasa yung binigay sa amin, yung informant namin ang binigay sa amin nasa more or less 50. So dito pa sila? Yes, nasa Davao Region. Una nang sinabi ng pambansang pulisya na iimbestigahan nila ang aligasyong ginagamit umano ni Kibuloy na panakot ang Angels of Death upang wag magsumbong ang mga biktima ng pang-aabuso. Itinanggi naman ng kampo ng religious group leader ang paratang tungkol sa private army at iginiit na mayroon lamang itong prayer warriors. Marisol Montaño, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Hindi umano nakatutulong sa bansa ang Executive Order 62 o lower tariff ayon sa grupo ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Nais nito na ibalik na lamang sa dating 35% ang singil para sa taripa para huwag mawala ang inaasahang mahigit 5 bilyong pisong koleksyon sa rice tarification na makatutulong sa mga magsasaka. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita ngayon. Mula sa dating 35%, ngayon ay 15% na lang ang singil sa taripa sa imported na bigas sa bansa. Pero tutol dito ang presidente ng Samahang Industriya ng Agrikultura na si Rosendo So. Anya, kung ipagpapatuloy na bawasan ng 20% ang singil sa taripa sa imported na bigas, nasa 5.2 bilyon ang mawawala kapag tuluyang ipinagpatuloy ito. Ang nawala nga 20 kasi from 35%, lower na 15, ang nawala is 20%. Sana hindi nabawasan yung collection natin sa rice tarification ng so far 5.2 billion ang nawawala. July 7 hanggang September 15 nang ipatupad ang Executive Order 62 o lower tariff na 15% sa Pilipinas. Sinabi ni Presidente Rosendo So na ang nasabing taripa ang pumasok lamang sa bigas sa lower tariff sa bansa ay 800,000 metric tons o 16 million na kaban na imported rice. Anya, wala naman itong epekto sa kasalukuyang presyo ng bigas.
16 million na nakaban ang pumasok sa ating bansa na nagbayad ng 15% tariff. In spite of that, hindi pa rin bumaba yung presyo ng retail price doon sa merkado. Same pa rin doon sa higher pa doon sa January price ng bigas. So ibig sabihin, hindi nakatuloy sa pagbaba ng presyo ng retail price. Kung tuloy-tuloy naman anya ang pagbaba ng taripa sa imported rice bago matapos ang taon ay 15 billion pesos ang mawawala sa Pilipinas. Ayon sa Sinag, mas pabor na ibalik sa dati ang taripa dahil mas maraming mga magsasaka ang makikinabang. Anila, kapag ibinaba ang taripa sa imported rice, tanging ang mga imported lang ang makikinabang. Yung tariff kung continuous na 15% ang implement kasi may appeal naman tayo sa Supreme Court. So kung ito is continuous na 15% ang taripa, up to end of the year, 11 to 15 billion ang mawawala dun sa collection of that. Dapat ibalik sa 35% yan. Samantala, nagpahayag naman ang saloobin ng ilang kooperatiba at mga magsasaka sa Bulacan. Hiling lang nila kung tataasan ang singil sa taripa ay makarating naman sa kanila ang iba't ibang benepisyo kasama na ang karagdagang farm mechanism, binhi, pataba at loan sa mga magsasaka para sa kanilang sakahan at pananim. Sa ngayon kasi nung nakaraan kasing doon sa 30 then nag-15, yun laging sinasabi ng magsasaka is hindi pa rin nila naramdaman. Kailangan consultation pa rin sa magsasaka kasi nga kailangan makita din lang kung gaano din talaga yung taripa na yun, kung maramdaman ba talaga nila. Hiling naman ng Sinag na wag na sanang ituloy hanggang sa January 2025 ang 15% na lower import tariff. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Mahigit 6 na milyong pisong halaga ng marijuana ang sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Philippine National Police sa Ilocos Sur at Benguet. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita ngayon. Sinira na magkatuwang na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 1, Ilocos Sur Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit at Provincial Mobile Force Company nitong Miyerkules September 18 ang nasa 4.1 million pesos na laga ng marijuana sa boundary ng Barangay Likungan, Sugpon, Ilocos Sur at Barangay Takadang, Kibungan, Benguet. Kabilang sa mga sinira ang nasa mahigit 10,000 pieces ng fully grown marijuana at mahigit 51,000 pieces na marijuana seedlings. Mula ito sa 4 na plantation site na may sukat na 7,000 square meters. Samantala, isa pang marijuana eradication ang isinagawa ng PDEA at Ilocos Sur PNP sa dako pa rin ng Barangay Likungan, Sugpon, Ilocos Sur nitong Huwebes, September 19. Nasa mahigit 2 million pesos na halaga ng marijuana ang sinira ng mga otoridad mula sa nasa 1,550 square meters na lupain. Sinunog ito sa lugar kung saan ito natagpuan upang masiguro na hindi na ito maibebenta sa komunidad. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Walang electronic equipment ang itinuturing na ligtas sa Lebanon ngayon matapos ang nangyaring ikalawang pagsabog na tumarget sa mga walkie-talkie. Ito ang humahataw na balita ni Klein Sinca. Hataw Balita ngayon. Isang pagsabog ang naganap sa Dahiye sa timog ng Beirut noong Martes na tumarget sa mga walkie-talkie. Sabay-sabay na sumabog ang mga ito na nagresulta sa pagkamatay ng 12 individual at pagkasugat ng 2,800 iba pa. Ang Dahiye ay kilalang kuta ng Hezbollah sa rehiyon. Samantala, nagkaroon ng kalituhan sa social media kung saan kumalat ang maling impormasyon na sumasabog na rin kahit ang mga solar panel. Naging sanhi ito ng pangamba sa publiko, lalo na sa paggamit ng kanilang mga laptop at cellphone. Ayon sa mga opisyal ng Lebanon, nasa 20 tao na ang nasawi at 450 ang nasugatan sa bansa dahil sa mga sunog na sumiklab sa iba't ibang lugar. Mahigit 60% ng mga biktima ang nawalan na ilang bahagi ng kanilang katawan tulad ng mata, daliri at kamay. Sa mga naunang pag-atake, lumalabas na posibleng napasok na ng Israel ang buong communication network ng bansa.
Gayunpaman, hindi nagbigay ng pahayag ang Israel kaugnay ng naturang insidente. Klein Sinka humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa 2 bilyong dolyar ang halaga ng pinsalang dulot ng Super Typhoon Yagi na itinuturing na pinakamalakas na bagyo sa Asia ngayong taon. Ito ang humahataw na balita ni Jane Robles. Hataw Balita ngayon. Kabi-kabilang pagbaha at pagguho ng lupa ang ilan sa mga matitinding pinsala na iniwan ng bagyong Yagi sa Vietnam. Ayon kay Deputy Minister of Agriculture and Rural Development Win Huang Hip, ang kabuang economic damage ng bagyo ay maaaring umabot pa sa $2.5 billion. Ito ay 5 beses na mas mataas kaysa sa halaga ng pinsala ng kalamidad noong 2023 at mas mataas kaysa sa pinagsamang halaga ng pinsala sa nakaraang 3 taon. Dagdag ni Hip, ang Typhoon Yagi ay ang pinakamapinsalang bagyo na naranasan sa Vietnam na lubhang nakaapekto sa infrastruktura ng bansa. Nanalasa ang Typhoon Yagi sa kabisera ng Hanoi, mga pangunahing sentro ng turismo at industriya sa Quang Ninh, kung saan matatagpuan ang UNESCO Heritage Site na Halong Bay at sa Haiphong na tahanan ng pinakamalaking seaport complex sa Vietnam. Sa nakalipas na linggo, iba't ibang bansa at international organizations ang nagpaabot ng $13 milyong na tulong at 200 tonelada ng relief goods para sa Vietnam. Jane Robles, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Lumabas sa isang pag-aaral na nagiging mas madalas na ang mga stalled storm sa United States at Mexico, kaya't nagdudulot ito ng mas malaking panganib dahil sa matagal na pag-ulan at malalakas na hangin. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon. Natuklasan sa isang bagong pag-aaral na mas maraming tropical cyclones ang natutuklasang humihinto ng ilang araw sa kahabaan ng Gulf Coast, Southeast United States at Yucatan Peninsula ng Mexico, ayon sa bagong pag-aaral na inilathala sa Journal of Applied Meteorology and Climatology. Naging banta sa kaligtasan kahit ang mahihinang bagyo dahil maaaring magdulot ng malalang epekto ang walang patid na pag-ulan at paghampas ng hangin. Tinatawag na stalled storms ang mga tropical storm na nananatili sa isang lugar na halos 250 miles ang lapad nang hindi bababa sa 72 hours. Batay sa pag-aaral, natukoy na tumaas ang 1.5% bawat taon mula ng 1966 hanggang 2020 ang dalas sa mga ganitong bagyo. Sa pagmapa ng mga stalled storm, nakita na karaniwang matatagpuan ng mga ito sa kahabaan na Atlantic coastline. Sa Estados Unidos, kadalasang namamataan ang mga bagyo sa Gulf Coast mula Texas hanggang Louisiana, sa western coastline ng Florida at sa mga baybayin malapit sa Florida, Georgia at South Carolina. Ayon sa nanguna sa pag-aaral na si Jill Trepanier, isang propesor sa Louisiana State University, isa sa mga itinuturong dahilan ng pagdami ng mga stalled storm ang atmospheric patterns na nabubuo sa karagatan. Kabilang din sa mga posibilidad ang mabagal na pagkilos ng mga bagyo dahil sa mga umiinit na polar temperature. Nagbabala naman ang naturang propesor na hindi kailangan maging Category 4 ang isang bagyo upang makalikha ng malaking pinsala. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagsampa na ng kaso ang Justice Department ng Estados Unidos laban sa may-ari at operator ng cargo ship na bumangga sa Francis Scott Key Bridge sa Baltimore, Maryland noong Marso, na nagdulot ng pagbagsak ng nasabing struktura na ikinasawi ng 6 na construction worker at humantong sa malaking pagkalugi sa ekonomiya ng bansa. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Naghain ng isang civil case noong Miyerkules ang Department of Justice ng Estados Unidos laban sa may-ari at operator ng Singaporean cargo ship na bumangga sa Baltimore Bridge sa Maryland noong March 26.
Hangad ng United States na mabawi mula sa may-ari ng cargo ship na Grace Ocean Private Limited at Synergy Marine Private Limited ang mahigit $100 million na ginastos ng pamahalaan ng Estados Unidos upang malinis ang mga labi ng barko at mabuksang muli ang daungan ng lungsod. Humihingi rin ng US Department of Justice ng hindi tiyak na halaga sa pinsalang dulot umano ng kapabayaan ng dalawang kumpanya. Ayon kay Department of Justice official Benjamin Miser, ang mga may-ari at operator ng nasabing barko ay may kamalayan na sa matagal na electrical at mechanical na problema ng barko. Subalit ito'y kanilang ipinagwalang bahala dahil sa kapabayaan, maling pamamahala at pagnanais na makabawas sa mga gastusin. Ito aniya ang naging dahilan kung bakit nawalan ng power ang barko at humantong sa nasabing sakuna na ikinasawi ng 6 na construction worker. Dahil dito nagsampa rin ng civil claim ang Browner Builders na siyang pinagtatrabahuhan ng mga manggagawang nasawi laban sa Grace Ocean at Synergy Private Limited noong Miyerkules. Tinatayang aabot sa 1.7 hanggang 1.9 billion dollars ang halaga na kinakailangan upang maitayo ang nasabing tulay na inaasahang matatapos sa taong 2028. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Patuloy pa rin pong iihip ang southwest monsoon or hanging habagat sa malaking bahagi po ng Luzon and Visayas at ito pa rin po ang magpapaulan lalo na po sa may western and northern portions of our country. Samantala, meron po nabuo na isang low pressure area sa may silangan po ng northern Luzon dito po sa may northern Philippine Sea. And as of 3 in the morning ay namataan nito higit 700 kilometers po silangan ng Batanes. Base po sa ating analysis, mababa ang tsansa na ito yung mag-isang low pressure area for today. Subalit aasahan pa rin po natin yung probability po na tumaas ang tsansa na ito yung maging isang tropical depression over this weekend. Base sa ating analysis, kikilos po pahilagang kanluran patungo po sa bansang Taiwan ang nasabing weather disturbance at hindi nga natin inaalis yung tsansa na mag-isang tropical depression ito na siyang tatawagin natin na bagyong Igme kung sakasakali. At ibig sabihin naman po itong low pressure area na ito ay mababa ang tsansa na magla-landfall or makaka-apekto sa alinmang panig ng ating bansa. So patuloy po tayo magmamonitor. Sa ngayon po, tinanggal na natin yung gale warning over the western seaboards of Luzon, subalit magpapatuloy pa rin ang moderate to rough seas or hanggang 3.5 meters na taas ng mga pag-alon. Delikado pa rin po ito sa small sea vessels. Sa natitirang baybayin ng ating bansa, slight to moderate seas or hanggang 2.5 meters po sa may silangang pati ng bansa, habang magiging banayad hanggang katamtaman naman po ang taas sa mga pag-alon sa natitirang baybayin pa ng ating bansa. Sunrise po natin is 5:45 a.m. Sunset is 5:54 pa rin po ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa, magandang solusyon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon! Suspendido pa rin ang face-to-face classes sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan dulot ng southwest monsoon o hanging habagat. Kabilang sa nagsuspinde ng face-to-face classes sa lahat ng antas sa publiko at pribadong paaralan ang bayan ng Kalumpit sa Bulacan. Gayun din ang mga bayan sa Pampanga, kabilang na ang Arayat, Candaba, Masantol, Minalin, San Simon, San Fernando City at Angeles City. Wala ring pasok ang mga bayan ng Candelaria at San Narciso sa Zambales. No face-to-face classes sa ilang bayan ng Pangasinan, kabilang ang Infanta at Poso Rubio. Sa Negros Occidental naman, wala na rin munang face-to-face classes sa Kawayan at Murcia. Samantala, preschool to senior high school ang walang face-to-face classes sa bayan ng Makabebe sa Pampanga. Inaprubahan ng House Quad Committee ang motion para ilipat si Cassandra Leong sa Women's Correctional Center sa Mandaluyong City. Ito ay matapos siyang ma-cite
ng in contempt sa ikalawang pagkakataon dahil sa pagsasabing hindi niya maalala kung saan siya nag-aral sa isinagawang hearing kahapon, September 19. Pagkatapos ng 30-day detention sa House Detention Facility, ililipat si Ong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City kung saan siya mananatili sa loob ng 30 araw. Once again, I move to cite in contempt Ms. Cassandra Ong for not answering the question of this representation. Since Ms. Cassandra Ong was already cited in contempt, may I move that she be detained sa Correctional Institute for Women if our detention facilities would already be full. Sumabak sa 5 araw na pagsasanay ang ilang piling UNTV rescuers mula sa Visayas para maging emergency medical responders. Sila ang magiging katuwang sa pagtugon ng training request mula sa iba't ibang organisasyon hinggil sa pagsagip ng buhay sa pamamagitan ng basic first aid and basic life support. Si Gladys Tuabi, humahataw. Hataw Balita ngayon. Iba na ang handa at may alam dahil sa oras ng mga sakuna. Hindi natin alam kung kailan tayo mangangailangan ng tulong. Kaya ganoon na lamang ang pagpapahalaga ng UNTV News and Rescue sa advokasya ni Kuya Daniel Razon na pagtulong sa kapwa. Naglalayon itong matugunan ang sinuman na nangangailangan ng tulong sa panahon ng emergencies. Para mas marami ang maabot ng advokasiyang ito, 12 qualified na miyembro ng UNTV responders mula sa Visayas ang sumailalim sa isang level up na training, ang Emergency Medical Responder Training at Training on Trainers. Ang mga nasabing rescuer ay mula pa sa mga probinsya ng Palawan, Iloilo, Leyte, Negros Island at Bohol. So una-una ito ay doon sa direksyon na gusto ni Kuya Daniel at ng ating Deputy Chief na si Sir Jerry Panghulan na magkaroon pa tayo ng mga dagdag or additional instructors sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang pinakamabigat na obligation dito is yung additional skills and yung additional na knowledge kasi habang umaangat o habang naglaladerize yung training na kanilang natatanggap ay yung kaya nilang i-perform doon sa patient ay mas lalong dumadami. And sa gayon, itong ang training natin na to ay leading to instructorship siya. Kaya ang isa din sa, syempre, na pinaka-main task ng ating instructor ay to communicate doon sa mga tinuturuan niya. Magiging karagdagang pwersa sila ng UNTV News and Rescue sa Visayas Region. Isa sa magiging misyon nila ay magturo sa iba't ibang organisasyon at grupo sa rehiyon na nangangailangan o nagnanais na matuto ng basic first aid at basic life support. Ang ina-expect ko po ay isa po itong malaking responsibility kasi po dito po masasanay po yung how we are communicate po sa mga listeners bilang isang EMR at kung lalawi po na Diyos na magtuturo po for the future po na training. Ang ina-expect ko po ay ito po ay malaking responsibilidad or responsibility na bilang magtuturo dahil ito po ay continuous po na learning para yung mga natutunan po namin na dito po sa training ng EMR ay maibahagi po namin sa mga kapwa po namin na responders. Hindi ko po maisip na dati po ay isa po ako sa mga nakikinig lang po sa mga trainings at nakikinig lang at nagpa-participate. At ngayon po ay nabigyan po ng pagkakataon na makapagturo po at posible na makapagturo po sa mga estudyante, sa mga ay overwhelming po na feeling po sa akin. Sa tulong po at awa ng Diyos ay gagawin pong lahat na makakaya para po
na-build po yung aming mga confidence at maging competent sa pagtuturo sa ating mga kapwa-tao. Matapos ang pagsasanay sa Visayas, ang mga piling rescuer naman sa dako ng Mindanao at Luzon ang sasabak sa level up training upang maging bahagi ng emergency medical responder at instructors. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Maaaring suportahan ng Bloc Québécois ang Liberal government ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Dahilan upang hindi magkaroon ng eleksyon sa darating na taglagas sa Canada. Ito ang humahataw na balita ni Jenny Rico. Hataw Balita ngayon! Maaaring maiwasan ng Liberal government ang pagkakaroon ng federal election sa fall season dahil maaari itong suportahan ng Bloc Québécois. Nakataktang magkaroon ng non-confidence motion ang Conservative Party leader na si Pierre Poilievre na makatunggali ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau para magkaroon ng eleksyon. Ngunit nagbigay ng pahayag ang leader ng Bloc Québécois na si Yves-François Blanchet na hindi nito susuportahan ang Conservatives. Dahil dito, magkakaroon ng pag-asa si PM Trudeau na manatili sa posisyon ang Liberal Party. Gayunman, dapat umanong maging handa pa rin ang Prime Minister sa mga darating pang confidence votes upang manatili sa posisyon. Generico, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Dako naman tayo sa Asia, halos 15 milyong individual na kabilang sa vulnerable group sa Thailand ang makakatanggap ng 10,000 baht cash assistance bilang bahagi ng economic stimulus plan ng bansa. Ito ang humahataw na balita ni RK Diorca. Hataw Balita ngayon! Inanunsyo ng pamahalaan ng Thailand kahapon, September 18, na ilulunsad na ang economic stimulus program para sa 14.5 million Thais na nasa vulnerable group ngayong buwan. Ayon kay Deputy Finance Minister Julapan Amornviwat, ang 10,000 baht o halos 17,000 pesos na cash assistance ay consumable at maaaring ipambili ng medisina at iba pang essential goods. Matatanggap ito via PromptPay system, isang digital wallet na konektado sa personalized national ID number o di kaya ay direkta sa kanilang bangko. Hinikayat naman ni Social Development and Social Security Minister Warawut Silpa Archa ang mga may kapansanan o kanilang mga kaanak na hindi nakapagparehistro na humabol sa registration na pinalawig hanggang December 3. Bukod sa tulong pinansyal, makatatanggap din ng karagdagang disability benefit galing sa local administrative organizations ang mga may disability, particular na sa Bangkok at Pattaya. Umaasa ang pamahalaan ng Thailand na ang tulong pinansyal ay magbibigay ginhawa sa mga makatatanggap nito at magpapasigla sa ekonomiya ng bansa. RK Liorca, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita ngayon! Bumisita sa Queensland, Australia ang Philippine Embassy mula sa Canberra upang magsagawa ng iba't ibang essential service para sa ating mga kababayan sa loob ng 5 araw. Itong humahataw na balita ni Mayeb Yandog. Hataw Balita ngayon! Sa pagtutulungan ng Philippine Consulate Office ng Queensland at ng Philippine Embassy mula sa Canberra dito sa Australia, naisagawa ang 5-day mobile consular mission sa Callum Vale, Queensland. Umabot naman sa 400 ang bilang ng mga kababayan na sinerbisyohan ng konsulado at embahada. Kabilang na ang nasa 100 na oath taker for dual citizenship at mahigit 280 na passport applicant. Ayon kay Honorary Consul Attorney Cheryl Gabutero, naging mas maliit ang bilang ng passport application at renewals kumpara ng mga nakaraang taon. Pero ito ay dahil sa naging pagbabago sa passport renewals from 5 years to 10 years. Our passport services now, the passport's renewable for 10 years. So it's valid for 10 years through passport. So we don't actually have to facilitate as many attendees or client base kasi instead of 5 years, the passport is now 10 years. Kasama rin mula sa embahada mula sa Canberra ang Consul General na si Ayan Karingal. Nagbigay panayam sa mga future improvements na nais nilang gawin bilang pagtugon sa concerns ng ating mga kababayan.
Ngayon po, nagkaroon tayong seminar but maybe additional seminars next year targeting certain sectors na. Halimbawa po, yung kanina may nag-o-offer na for yung kanilang lugar for workers, employment orientation. So pwede po yun kung kasama natin yung MWO. So yan po ilan lang sa pwede natin gawin pa sa future. Dagdag pa nito, masaya rin sila sa naging turnout ng mga nagpa-register para sa darating na Philippine elections sa taong 2025. Masasabi ko po sa service, it's very good and napaka-accommodating po ng mga Pilipinos. Especially dito sa Calonville. So yung response time naman po ni Consul is very good. In just for a week na-receive na po namin yung confirmation of their schedule for the passport renewal. Mabilis naman. I was booked for 1 hour but it took less than 40 minutes from arrival to finish. Nagpaabot din ng pasasalamat si Consul Cheryl para sa mga pagbisita ng Philippine Embassy, kasama na ang labor attaché na si Melissa Mendizabal mula sa Canberra. Got great feedback that the paperwork and process is really well done, as in the procedures are well framed. It's a good framework. Thank you to the Philippine Embassy for coming here, always looking after our people in Queensland. So ang akin pong adikain na as per mandato po ng aming ahensya, which is the Department of Migrant Workers, is hanggat maaari po ay ma-reach po natin ang ating mga kababayan na nasa malalayong lugar. Bahagi naman sa plano ni Consul Cheryl Cabutero ang pagbisita sa mga Filipino communities sa Northern Queensland, kabilang ang Townsville, Cairns, Mackay, next year para sa mga susunod na outreach mission ng konsulado. Mavian Dog, humahataw sa balita ngayon. Nakuha ng Malacanang Team Office of the President Executives ang huling ticket para sa semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off. Ito'y matapos magwagi sa knockout game kontra sa Judiciary Magis sa pagtatapos ng eliminations. Samantala, hindi naman napigilan ng COMELEC Fast Trackers ang winning streak ng Senate Sentinels. Si Bernard Dadis humahataw. Na ang apat na kupunan na magtutuo sa semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off. Ang Malacanang Team Office of the President Executives ang nakasungkit ng huling ticket sa Final Four matapos talunin sa knockout game ang Judiciary Magis. Tanaig pa rin ang OP Executives, 87-69. We emphasized really on our defense. Actually, last weekend, we really practiced on pressing the ball para we basically nag-scout kami, and ang findings namin is really we need to pressure them so that we can get easy shots from turnovers. Makakalaban ng OP Executives ang defending champion at undefeated Senate Sentinels sa semi-finals sa darating na linggo. Hawak ng Senate ang twice-to-beat advantage, kaya naman mas nais ng Malacanang team na mapaghandaan ito ng husto, lalo na sa depensa. I think for us, it's really about defense. For us, defense fuels our offense. So we need to be prepared for them defensively, and I know they're a very powerful team, especially. They also have height and might, so we should be prepared for them.
Hindi naman nagawang madungisa ng COMELEC Fast Trackers ang malinis na record ng Senate Sentinels. Nagwagi sa first game ang Senate kontra sa COMELEC sa score na 86-69. Samantala, ang AFP Cavaliers naman ang makakalaban ng GSIS Furies sa semifinals. Ang Cavaliers ay may tangan na twice to beat advantage. Bernard Daddies humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit, Kapitulo 41, Talatang 1. Mapalad siya na nagpapakundangan sa dukha. Ililigtas siya ng Panginoon sa panahon ng kaligaligan. Yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-20 sa buwan ng Setyembre 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Friday morning, September 20, 2024. Mula rito sa Victoria, Australia, ako si Nina Bascon. Ako naman si Mary Jo Maleriado mula dito sa Taguig City. At dito po sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.